Class, our meeting number 6 is Kirchhoff's law. So, under network laws and theorems. So, network laws and theorems are used to solve complicated circuits. So, when we say complicated, magulo, no? Hindi natin alam kung naka-series or parallel. So, parang relationship nyo lang, complicated. So, there are a number of methods that may be used to solve a given network, and one of them is Kirchhoff's law. So, marami yan. So, these are classified into two, namely the direct method, which is under Kirchhoff's law, mesh current method, and node voltage method. So, tatlo yon. And the reduction method are the superposition theorem, Thevenin's, Norton, source conversion, and delta to Y, or Y to delta conversion. So, one method may be well suited for a certain circuit, while others are more applicable to other circuit. So, depende sa circuit yung gagamitan ng theorem. So may mga problem tayo na iba-ibang method ang gagamitan natin ng theorem. Nasa inyo na yun kung ano ang gusto niyo yung theorem. So for number 1, this topic is Kirchhoff's law, formulated by Gustav Robert Kirchhoff, a German physicist. So siya yung naka-invento niya, kaya sa kanya ipinangalan. These are Kirchhoff's current law, KCL, and Kirchhoff's voltage law, KVL, mamaya. So for KCL, it states that the algebraic sum of the current entering and the algebraic sum of the current leaving in the node or junction is equal to 0. Ibig sabihin pag summation, pinagsama-sama, yung mga papasok at saka yung pinagsama-samang papalabas, pag pinagsama-sama mo ay 0. Sa node or junction, pag sinabing node or junction, intersection. So kung pupunta kayo ng antipolo or crossing, matadaan kayo ng intersection, junction yon. So pag pumasok, positive, pagka lumabas, negative. So, yung pinagsama-samang papasok at saka pinagsama-samang papalabas dapat ay 0. Halimbawa, parang baon ninyo, di ba? Pag pumasok, positive. Pag lumabas, negative. Pagdating ng hapon ay 0. Or the summation of the current entering in a node or junction is equal to the current leaving in a node or junction. So, kung yung pera mo na pumasok ay 100, so dapat yung lumabas ay 100 din. So, given positive when the current is entering in the node or junction, and given when the negative when the current is leaving in a node or junction. So, for problem number 1, write the KCL equation in figure A and figure B. So, in figure A, we have here, sinulat ko na. So, pagka pumasok positive, ano pumasok? I sub 4 plus, no? Ano pa pumasok? Let's say node A. Pag sinabing node A, intersection or crossing. Diyan maghihiwa-hiwala yung current. Pumasok pa yung I sub 1. O, tingnan. I sub 4. And then, I sub 1. And then, lumabas na yung I sub 2. And then, I sub 3. So, that is equal to 0. So, ito yung entering. And then, ito yung leaving. Or we can say that I sub 4 plus I sub 1 or I sub 1 plus I sub 4, unahin natin siyempre yung 1 bago yung 4, is equal to I sub 2 plus I sub 3. So, ito yung ating equation, no? Or, ito. Isa lang yan. For letter B, figure B, problem 2, so papangalanan natin yung node, ha? Let's say this is our node X, KCL at node X. Ano pumasok? I sub 1, positive, plus I sub 5. May pumasok pa ba? Okay, plus I sub 4. And then, ano lumabas? Minus I sub 2, minus I sub 3, equal 0. Ito na yun, no? Or, I sub 1 plus I sub 4 plus I sub 5 equals I sub 2 plus I sub 3. So, the summation of current entering is equal to summation of current leaving. So, yan ang KCL. Next, for Kirchhoff's voltage law. KVL states that the algebraic sum of the EMF, electromotive force or voltage of the battery or cell, and the algebraic sum of the voltage drop across each resistor in a closed loop is equal to 0. So, mathematically, summation, symbol, EMF, electromotive force sa battery or voltage V, or what are the voltage in the resistor? Ano ba voltage drop? IR, voltage. So kung kanina puro current sa KCL, ngayon puro voltage sa Kirchhoff's voltage law.
So, in a closed loop, ibig sabihin ng loop ay paikot. Tulad ng figure C at saka figure D. Dito meron tayong isang paikot at dito meron tayong dalawang paikot. Yan ang example natin mamaya. In tracing with the EMF of the battery, given positive when the battery was traced from negative to positive, and given negative when the battery was traced from positive to negative. Ibig sabihin, kung ito yung battery natin, negative yung maigsi, positive yung mahaba, pag tinrace mo siya ng loop, negative to positive, positive yan. At pagka naman, halimbawa, positive, negative, tinrace mo, saan ka lumabas, positive to negative, negative yan. Okay? In tracing with the voltage drop across each resistor, given positive when the assumed current direction is opposite as assumed loop direction. So positive yung pagka yung current direction ay nakasalubong. Pagsalubong, positive. Paano yun? Halimbawa, ito yung resistor natin. Ito yung direction ng current. Ang loop mo, counterclockwise. So, salubong, positive yan. Pero pagka naman halimbawa, ito naman yung resistor natin, ang current, to the right, tapos ang loop direction mo ay clockwise, so same direction, negative yan. Basahin uli natin. In tracing with the voltage drop across each resistor, given positive when the assumed current is opposite as assumed loop current. So, pag salubong, positive. And given negative, when the assumed current direction is same as assumed loop direction. Yung mga loop at saka current direction na yan, minsan given, minsan hindi. Pero kahit ano ang i-assume nyo, okay lang. So, ulitin natin, pag sa battery, negative to positive, positive, positive to negative, negative. Sa EMF yun. Pag sa voltage drop naman, sa resistor, pagka yung current ay salubong doon sa loop direction, positive. Pag yung current ay same, that is negative. So, sagutan natin yung problem 2 sa figure C at saka sa D. So, write the KVL equation. So, let's say KVL at loop. Pagka loop, paikot kanina, at KCL at node. So, we have, let's say, ano ba ito? Case of 1 ito, And this is case of 2. Okay, so dito muna tayo. Case of 1. Positive yan. Bakit? Kasi, in-raise mo siya doon. Pumasok sa negative, lumabas sa positive. Or i-short yung saan ka lumabas. Kaya, lumabas sa positive E1. Okay. Yung current dito, nandito na tayo sa I1, R1, Ano yan? Voltage drop yan. Okay. Same direction. So, pag same, minus yan. Okay. Next, sa I2, R2 tayo. Okay. Opposite. Upward and then downward. Kaya siya ay plus. Okay. And then dito sa E2, saan lumabas? Minus. Okay. That is equal to 0. Or, E sub 1 minus E sub 2 minus I sub 1 R sub 1 plus I sub 2 R sub 2 is equal to 0. Okay? Yan ang KVL equation. For problem number 3, figure 3, write the KCL and KVL. So, KCL at node. Okay, tingnan natin kung may pangalang node. Meron. A and B. So, kung sa dalawa yung node, A and B. Yan. Ito, hindi ito node. Kanto lang yan. Corner. Ang node, ito. Yan. Kung saan pwede maghiwalay. So, KCL at node A, ano pumasok dyan? I sub 1. Okay? Ano pa pumasok? Plus I sub 3. Ano lumabas? Minus I sub 2. Pasok, I sub 1. Pasok, I sub 3. Labas, I sub 2. That is equal to 0. Paano kung halimbawa KCL at node B? Okay? Dito tayo. Ano pumasok dito? Yung isang branch hanggang dito yan, yung I sub 1. Kaya gumanon, tumaas. So, lumabas siya, minus I sub 1, And then itong I sub 2, pumasok, plus I sub 2. Itong I sub 3, kaya tumaas dyan, kumanan dito.
isang branch yan, ibig sabihin isang sanga from node to node. So siya ay lumabas, minus I sub 3 equals 0. So ito ay I sub 2 equals I sub 1 plus I sub 3. Ito ay parehas sa I sub 1 plus I sub 3 equals I sub 2. So same lang, ano? Tandaan nyo in KCL, that is n minus 1. Ano yung n? N is the number of node. Kaya kung halimbawa dito, dalawang node yan, isa lang ang ano natin. Isa lang ang equation natin. Ha? Okay, kahit alin dyan, pwede. So, for KVL, no? Burahin ko na ito. So, yan ang KCL, kahit alin dyan. Pwede ito. Isa lang naman yan. O kaya ito. Isa lang naman yun. For KVL at loop 1. Okay, ito yung loop, no? So, unahin natin sa voltage 1. Saan lumabas? Positive. Okay, diretso. Kapang. Same. Minus yan. I sub 1, R sub 1. Okay, dito. I2. And then loop. Same. Minus. I2, R2. Okay. Lumabas saan? Ito yung loop, ha? Loop. Sa V2. Anong terminal? Maiksi. Negative. Minus B2 equals 0. Or B1 minus B2 minus I sub 1, R sub 1 minus I sub 2, R sub 2 is equal to 0. Okay? Yan ang KVL sa loop 1. At clockwise. So, paano naman kung halimbawa gawin nating counterclockwise? So, kung counterclockwise, okay, tingnan nyo mangyayari. Counterclockwise. Okay? So, sa B1, saan lumabas? Negative. B1. Okay? Pag ganito tayo, wala dyan. Okay, dito, lumabas sa positive ng B2 plus B2. Tapos, sa lubong yung I2R2 plus I2R2. Tapos, sa lubong din yung I1R1 plus. Okay? So, negative B1 plus B2, or pagka tinranspose natin lahat, ay magiging B1 minus B2 minus I1R1 minus I2R2 is equal to 0. Which is same lang din, di ba? B1 minus B2 minus I1R1 minus I2R2. So, pwede kang mag-loop direction either clockwise or counterclockwise. Parehas lang ang sagot. So, ito yung ibabox natin, or kaya ito, pwede. Yun. Dahil pag tinranspose mo lahat yan, isa lang yan. Now, KVL at loop, ito pala, loop 1 lang to, no? Loop 2. Okay, nandito tayo. Okay, para hindi magulo, puro clockwise na lang. So, unahin natin sa V2. V2, lumabas sa positive, plus V2. I2R2, sa lubong, positive. Okay, ito, sa lubong din, I3R3. Loop direction ng tinitingnan, ha? So, plus I3R3. O, loop direction sa B3. Lumabas sa negative, kaya minus. Okay? Wala na, nakaikot na. Kaya kita mo, ilang element yun? 4, dalawang voltage sa dalawa, at saka dalawang voltage drop, R2 and R3. Okay? Or B2 minus B3 plus I2R2 plus I3R3 is equal to 0. Now, in KVL, number of equation equals number of loop or mesh. So, ilang loop ito? Dalawa. Kaya dalawang KVL at saka isang KCL. So, suma total in Kirchhoff's number of equation equals number of branch. Ilang branch? Ibig sabihin sanga. Okay. Tatlo yan. Ito yung I sub 1, branch 1, I sub 1, I sub 2, branch 2, and then I sub 3, branch 3. So, isang KCL
at saka dalawang KVL. Ito, isa lang naman yan. Ito, isa lang naman yan. Kaya 1 KCL at saka 2 KVL ay 3 equation for 3 branches. Okay? Branches nga from node to node, ha? Magsagot tayo ng problem sa figure E. For problem number 4, find the current in each resistor. So, dinrawing ko na. So, we have is of 1, 18 volts. Internal resistance yung maliit na resistor. Small letter R, 0.5. And then R sub 2, 2.5 ohms. And then R sub 1, 6 ohms. E sub 2, 45 volts. Pagka saan mahaba, yun ang positive, ano? And then internal resistance 2.5. And then R3 is 1.5. Okay? So, ang unang atake dyan, KCL. Kahit saan, ilan ang KCL? Isa lang. Bakit? Dalawa ang node. Yan. No? So, papangalanan mo, pwedeng node A, node B. So, let's say, at node A na lang. Pwede naman kahit saan. Ano pumasok? I sub 1. Okay, ano lumabas? Minus I sub 2. Minus I sub 3. Equal 0. Equation 1 yan. Okay, next. A, B, L at loop 1. Ito loop 1. Puro clockwise na lang, ha? Ang loop, pag sinabing loop, paikot. Iba yung loop sa current, ha? Ang current from branches, ganun lang yun. I sub 2 yun. Pero ang loop umiikot. Okay? So, positive E sub 1 plus E sub 1. Kung saan lumabas. Ayun. Positive siya. And then, dito, pwede pagsamahin ito. No? Yung 2.5 at saka 0.5. Bakit? Kasi naka-series. So, kung naka-series, di ba? Pinagsasam lang. So, positive or negative? Same direction. Minus yun. Minus, anong current yun? I sub 2 yun. Ang I sub 2, mula dito sa node A hanggang node B, I sub 2 yun. Minus I sub 2, ang resistor doon ay 2.5 plus 0.5. Saan galing yun? Yun, 2.5 R2 tsaka internal resistance 1. 2.5 plus 0.5. Pag naka-series, pinag-add. Okay? Nandito na tayo. So, minus naman. Bakit minus? Kasi, same direction. I sub 1, R1. Okay? So, ilang element yan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang. Okay, equals to 0. Ano ang I sub 1? 18. Okay, equals. I sub 1. Ano ang R sub 1? 6. Okay, dinala ko na sa kabila. And then, plus ito. Okay? 2.5 plus 0.5. 3. I 2. Okay. So, equation 2. Ulitin natin. Sinubstitute natin yung 18 sa E1. Tapos yung R1 ay 6. Ayun. So, dinala ko sa kanan. Kaya 6 I1 dito. And then, plus 3, dinala ko sa kanan. Kaya plus I2. Okay, next. A, B, L, at loop 2. Okay. Clockwise na lang din. Ayan. Okay. So, unahin natin sa E2. Negative. E2. O, pag ano, no, doon lumabas, ano? Tapos, ito. Ang I1, pakaliwa. Ang loop direction, pakanan. So, sa lupong yan, plus I1, R1. And then, loop direction, ang current direction I3, pag ganyan. So, dito, no, i-add na naman natin yan. Ano yan? 1.5 plus 0.5. Anong current yan? I3. Plus or minus? Okay. Clockwise, tapos to the right. O, so, sa lubong. Plus yan. Okay. Okay, check natin. Isang voltage, isang I1 R1, at saka pinagsama, 2. Tapos, anong current yan? I3. Okay. So,
So, salubong, kaya positive. That is equal to 0. So, substitute yung value. Negative 45. And then plus I sub 1. Ano R1? 6. And then plus I sub 3. 2 equals 0. Or 6 I sub 1 plus 2 I3 equals 45. So, equation 3. Kuha lang ako ng calcu. Let's continue. So, nire-write ko yung equation 1, equation 2, and equation 3. So, algebra ito guys, ano? Ngayon, mag-i-eliminate tayo. Huwag kang mag-i-eliminate sa I sub 1 kasi tatlo yan. Pwede ka sa I sub 2 or kaya I sub 3. So, let's say I sub 2 ang eliminate natin. Mumultiply ko to ng 3. So, tawagin natin 1 prime. Okay? Ang 1 prime, 3 I sub 1. Minumultiply ko ng 3. Saan galing yun? Iisipin mo yun. Para ito ay negative 3i2, ito ay positive 3i2, kakansilin mo yung i2. Ini-eliminate niya eh. So, this is minus 3i2 minus 3i3 equals 0. And then, equation 2. Tapat natin. 6i sub 1 plus 3i sub 2 equals 18. So, ngayon, add. So, cancel ito. We have 9i sub 1 and then minus 3i3 equals 18. Equation 4. Okay? So, ngayon, meron na lang tayong 4 at saka 3. Ano equation 3? Kasi hindi natin ginalaw yon. 6i sub 1 plus 2i3 equals 45. I-eliminate natin yung i3. Mas madali yun kasi isang negative sa positive. Multiply ko to ng positive 2. Multiply ko to ng 3. Para 6 ang kanilang coefficient. Tapos i-add mo. So, for 4 prime, we have 18i sub 1 minus 6i sub 3 equals 36. Ulitin, 18, 6, 36. For equation 3 prime, we have 6, 12, 18 I sub 1 and then plus 6 I sub 3 equals 45 times 3. 45 times 3. 135. And then again add. So, cancel. 36 I sub 1 equals 135 plus 36. 171. So, ang I sub 1 equals 171 over 36. 171 divided by 36 is 4.75 ampere. Pag positive, tama ang assume. So, ang I sub 1 ay equal sa, saan equal yung I sub 1 na yan? Sa R1, sa I 6 ohms. Anong direction? To the left. Okay, yun ang I 6 ohms, ha? Okay, nasolve na yung I sub 1. Solve natin ang I sub 2. Pwede sa equation 2. Okay? Solve I sub 2 from equation 2. So, I have here 3 I sub 2 equals 18 minus 6 I sub 1. So, I sub 2 equals 18 minus 6 I sub 1, 4.75. And then, all divided by 3. So, equals. So, 18 minus 6 times 4.75 equals. And then, divide by 3. So, negative 3.5 amperes. Pag negative, ibig sabihin, mali ang direction. Ano yung I sub 2? Nandun sa current ng 2.5 ohms. No? So, mali ang pataas. So, gagawin mong, i-correct mo, pababa. So, ganun lang yun. Pagka naging minus ang sagot, baliktarin mo. No? So, ito ibabox mo. So, yan yung current sa 2.5 ohm. Next, ano ang current sa I3? Okay. So, from equation
1. Isop 1 minus isop 2 equals isop 3. O, yun ha. Alam nyo na yun guys. So, isop 3 equals isop 1 minus isop 2. Isop 1, 4.75. And then minus. Okay? Minus. Tapos, kung ano nakuha mong value, yun isa-substitute mo. No? Ayun. So, I3 equals 4.75 plus 3.5 equals 8.25 amperes. Positive, ibig sabihin, tama ang assume. Ano yun? Doon sa I3 na current sa 1.5 ohm. Anong direction? Tama, that is upward. Okay, yan ang answer natin. Pero may isang solution pa dyan. Or guys, kung meron kayong Calcu na Casio FX911ES, yan ang Calcu ko. Meron din siya Sharp, kaya na ibang brand, di ko kabisado yun. Press mode. Tapos 5, nakikita mo dun yung equation. And then 2, kasi yung 1 ay 2 equation. So makakita ka ng matrix form. Sinulat ko na yung coefficient. Sa equation 1, 1, negative 1, negative 1, 0. Equation 2, 6, 3, 0, 18. Equation 3, 6, 0, 2, 45. So i-input mo lang yan. 1 equals, negative 1 equals, negative 1 equals, 0 equals. Next, second equation, 6 equals, 3 equals, 0 equals, 18 equals. Third equation, 6 equals, 0 equals, 2 equals, 45 equals. And then equals. Yung x ay isop 1, 19 over 4. I-press mo lang yung SD. Okay? 4.75 ampere. Press equals ulit. Negative 7 over 2. Press SD, negative 3.5 amperes. And then isop 3, 33 over 4. Press SD, 8.25 amperes. O you see, isop 1, 4.75 ampere. Isop 2, 3.5 ampere. So pagka negative, babaliktarin mo lang yung direction, gagawin mo positive. And then for isop 3, 8.25 amperes. So i-correct mo yung direction, may direction dapat ha. So you see, pag may calcu ka, calcu na lang. Pag wala kang calcu, ganito, by elimination or substitution. Mahaba kung wala kang calcu. At least tinuro ko yan, ha?